Samantala, sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Father Robert Reyes, ang spiritual advisor ni Senadora Laila de Lima. Magandang tanghali po sa inyo, Father Robert Reyes. Si Connie Season po ito. Good morning po, Connie, at lahat sa mga nakikinig sa iyo po. Opo, unang-una, syempre kami ho ay makikibalita sa lagay po ngayon ni Senadora Laila de Lima matapos nga po siyang maaresto at sumailalim sa booking process. Kamusta na po siya? Yung mga nangyari ngayon po ay pinaghandaan niya kasi abogada naman ng pita, no? Kaya alam niya na kapag tinumit at nagkaroon ng warrant at voluntaryo na nag-sumurrender, merong yung fingerprinting, may mugshot, may medical test. Kaya mula Senado hanggang Krame ay siya po mahina, mapayapa, siya po at ease. Okay. At hindi po siya agitated. Kaya handang-handa po siya sa mga nangyari kanina. I see. So, pakikwento sa amin kasi ang nabalitaan din ho natin ay medyo tumaas ho ang kanyang BP. Opo. May slight pagtaas ng blood pressure. Pero yun ay dahil mahabang panahon na po siya na walang normal na tulog. At tapos lalo na kagabi, dahil nga nakiusap siya na kung pwede siyang umuwi. At yung last night niya of freedom, kasama pamilya. Nung pauwi na siya at nung kararating pa lang niya sa bahay, biglang sinabihan siya ng kanyang staff, Ma'am, parating na dyan yung arresting team. Bumalik na kayo sa Senado. Tama-tama naman, umalis ka agad sila Senadora at hindi sila inabutan ng arresting team. Kaya buti nakabalik sila ng Senado at doon siya nga nagpalipas ng gabi po. Father Robert, meron ho bang na-i-share po sa inyo na mga maybe takot? Bukod dun sa sinasabi niyang maaaring banta sa kanyang buhay. For the children, yung kanyang pamilya po, na habang nakakulong siya, paano ho ba ang maaaring gusto niya maging arrangement o hinabilin ho ba niya sa inyo yung mga anak niya para sa, spiritual stability? Hindi po namin napag-usapan yan. Pero matagal na po namin pinag-uusapan yung consequences ng kanyang paglaban against the Davao Death Squad, yung kanyang inquiry into the extrajudicial killing. Sabi niya, yung mga banta sa buhay niya at yung banta na kakasuhan siya, sabi niya, mangyayari to. At hanggat maaari, sana walang mangyari sa kanyang buhay, manatili siyang ligtas para yung pinaglalaban niya, yung katarungan, katotohanan ay maunawaan ng lahat kasi siyempre yung propaganda laban sa kanya ay masyadong matindi. Kaya yung mga anak niya, I think merong pong titingin sa seguridad ng mga anak niya. Pero sa ngayon, ang pinuproblema po ng lahat, at kasama na sila Atty. Shell Jokno, sila Atty. Padilla, Aris Padilla, pinuproblema at talagang gustong tiyakin ay kung ligtas ba talaga siya sa detention sa custodial unit ng Krame. Kasi nga, alam natin nangyari doon sa Koreanong pinatay sa loob ng Krame. Alam natin nangyari kay Espinosa na pinatay doon sa Leyte. Ano bang may mangyaring aksidente? Mukhang aksidente pero hindi naman pala, kundi maaring sadya. At manganib at mapahamak na tuluyan ng ang buhay na ating mahal na senadora. Yun po ay yun ang lubos na ayaw mangyari ninuman sa kampo po ni Laila. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Father Robert Reyes. Salamat po. Thank you po, Connie. Thank you. Maraming salamat.